gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente. Mga scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sekreto ang compound. May network na mga tunnel sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ilang oras lang matapos ang raid. Hoy, sino yan? Sino yan? Hoy! Ay, nakaposas yan? Sir, nakaposas, sir. Isang lalaking nakaposa sa kama ang humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang lalaki, uhaw at gutom, may black eye at malalaking pasapa sa kanyang braso at likod. Nakidnap siya June 3. Merong nakatutok na patalim at pinipilit nga po siyang mag-scam. Ayaw niya. Dahil ayaw niya, pinusasan siya, pinagpapapalo siya. Ang Pogo Hub sa Porac de Umano, pugad din daw ng sex trafficking. May isa po kaming video doon, hindi namin pinakita kasi medyo maselan. Isang hubot-hubad na foreign national na pinagsasayaw at binibenta online, on bidding. Samantala, dahil may nakarating na ulat sa mga otoridad na may mga naririnig pa silang sigaw mula sa mga silid sa compound, ang mga tauhan ng PAOK at ng CIDG binalikan ang lugar nito lang Huwebes. Hello! Hello! At doon, nakita nilang dumungaw sa isa sa mga bintana ang isang lalaki. You wait! Wait! Tututukan na ba rin? Isang Chino, humihingi ng saklolo. I got four. 就你一个人关在里面。He said only himself. 对呀，胳膊上都有，现在胳膊上的还看得到，背上面我不知道，我看不到。 He said like maybe before someone hit her, so still have some bruises. He said like for the past 2 days he has been screaming, but no response. Ang building nakakandado, kaya ang mga pulis gumamit din ng bolt cutter. Hanggang napasok nila ang kwarto kung saan ikinulong ang lalaki, nahubad at punong-puno ng pasa sa katawan. He said rescue me. He was beaten up. You're safe. You're safe. You tell him you're safe. 放心了，你现在已经 You're the police. 他们还会过来打我吗？不会。He asked whether they were still beating. I said no. No more. Ayon sa kanya, 10 araw na siyang nakakulong sa kwartong ito. Yung ibang torture victims na nakita natin, pare-parehas naman po ang storya. Hindi sila nakakaabot sa kota nila. At ginugulpi sila, sinasaktan sila. At hindi sila pwedeng tumakas. Hindi. Kapag po ikaw ay foreign national, nagsugal ka sa mga casinos dito, hindi ka na makapagbayad, ibebenta ka po nila sa mga scam farms na mga yon. This has Nakaposa been sila. going on for mga period of ilang months or years na po. You said. Years na po ito eh. Sabi niyo mas malaki pa to sa Bamban. Oo. Ilang Mga 3 beses po. 3 times bigger. Nito lang Biyernes, nilibot ko ang Lucky South 99 sa Porac. Sa 10 ektaryang lupa, may 46 na buildings. Kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad sa compound. Meron silang yung barbed wire, yung razor wire, parang garrison na. Hindi ka pwedeng tumakas. Kwento ng mga nakaka-survive kasi sa ganitong mga lugar, katulad ng mga kababayan natin dun nga sa Myanmar at Thailand, yung tinatawag nilang scam city, hindi ka basta-basta makakatakas. Mukhang ganun din dito kasi tingnan mo, so stricto sila. Kailangan ng ID bago makapasok.
may mga alaga silang aso. Nangyayari dito, hindi lang ito workplace, kundi dito na rin nakatira yung mga worker ng mga Pogo. Stay in sila, meron silang mga supervisor, hindi sila talaga malaya na magawa kung ano yung gusto nilang gawin kasi binabantayan yung kanilang bawat galaw. Gumagana pa yung aircon, hindi nila napatay. Oh. May mga sampay silang mga damit. Ang nakakapagtaka lang dito, nasa sentro ito eh. Malapit lang sa Angeles at Porac. Parang subdivision pa nga yung kinaroroonan nitong Pogo na to. Walang kamalay-malay siguro yung mga kapitbahay dyan na kung ano-ano na palang mga illegal na activities yung nangyayari sa mga loob ng opisinang ito. Totoo niya, kung hindi lang na ano yan, hindi namin talaga alam yan. Ang mga nadakip na mga dayuhan, mga Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese nationals, narito ngayon sa holding facility ng PAOK. Isa sa ilalim sila sa immigration inquest bago tuluyang ipa-deport sa kani-kanilang mga bansa. We didn't live there. We didn't work here there, and we just sit on the car. Ang isa sa kanila, ang Chinese national na na-rescue sa 3rd floor. Eksklusibong nakapanayam ng aming team. Itago natin siya sa pangalang Peter. Ayon sa kanya, iniwan niya ang trabaho niya sa China dahil may kaibigan siyang nakapagsabi na mas mataas ang sahod sa Pilipinas. Noong pumasok ako, di ko pa alam. Wala naman sinabi sa akin na ipapakilala ang may-ari. Sinabi lang niya sa akin na sumama sa kanya para mag-usap ng harapan. Hindi siya stocks, hindi rin siya lottery. Love scam. Maraming binigay sa akin na dokumento para basahin. Tapos binabasa ko lang. Habang binabasa ko, napapansin ko na may mali. Pero si Peter, hindi na nga raw nakakatanggap ng sahod, sinaktan pa ng kapwa niya Chino. Grabe yung pambubugbog. Hindi na nga ako makalakad nun. Natakot at masakit. Ramdam ko nga na mamamatay na ako.